Nag-house-to-house inspection ng mga pulis at militar kasunod ng intelligence report na ilang komunidad daw sa Iligan City ang nagkakanlong umano sa mga teroristang nagpapanggap na bakwit mula Marawi. Iminumungkahi ring ibalik sa alas 10 ng gabi ang curfew para sa mga menor de edad at alas 11 ng gabi para sa mga nakatatanda. Live mula sa Iligan City, ma-report si Rida Reyes. Rida? Yes, Joseph, wala mang natatanggap na direktang threat sa seguridad o banta sa seguridad itong lungsod ng Iligan City. Hindi pa rin isinasantabi ng otoridad ang posibilidad na di umano ay merong ilang komunidad dito na pwedeng nagkakanlong ng mga terorista na nagpapanggap ng mga inosenteng bakwit mula sa Marawi. Nakipaghabulan ang pulis na ito. Sa binatilyong bigla na lang nagtatakbo nang matunugan ang paparating ng mga pulis sa isang Muslim community rito sa Iligan City. Ang PNP kasama ang AFP nagkasa ng biglaang house-to-house inspection ng mga oras na iyon. Matapos kapkapan ang binatilyo, hiningan ito ng mga ID na kanya namang naipakita. May nakapasok daw kasing intelligence report na nagsasabing may ilang komunidad sa Iligan ang nagkakanlong ng mga teroristang nagpapanggap na mga inosenteng bakwit mula Marawi. Ito ginagawa natin is to ensure na yung mga nasa loob ng bahay o nag-a-adapt o nag-accept ng mga evacuees, ma-profile talaga. Yung nangyayari sa taas, hopefully hindi talaga mangyayari at hindi mangyayari ito sa Iligan. Bukod sa mga kalalakihan, isinailalim din sa inspeksyon ang mga babae at kabataan. Naintindihan naman namin, para ligtas din kami. Nasira na nga yung bahay namin sa Marawi, tapos sisirain pa nila dito. Mas maganda pa yun para sigurado na walang makapasok ng yung multi dito. Para matapos na yung gulo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Iligan, mahirap makontrol ang pagpasok ng libo-libong bakwit sa kanilang lungsod. Hindi rin daw maaaring magkaroon ng diskriminasyon sa pagtanggap ng mga Muslim mula Marawi. Kami dito sa Iligan City, we are very welcome sa lahat ng mga taong na displaced doon sa Marawi City. Hindi ba magagaya yung nangyari sa Marawi dito sa Iligan City? Mula nang ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa buong Mindanao nitong nakarang buwan, nagpatupad ng hanggang alas 9 ng gabi na curfew sa Iligan. Pero iminumungkahi ng ibalik ito sa alas 10 ng gabi para sa mga menor de edad at alas 11 ng gabi para naman sa mga nakatatanda. Para magkikita ng mga tao dito na normal, the same as usual, yung mga business activities namin dito. And then very peaceful ang Iligan City because yung pagbabantay ng mga otoridad natin. Joseph, muling nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Iligan City na hindi totoo yung mga ulat na merong diskriminasyon di umano na nagaganap sa pagtanggap ng mga bakwit mula Marawi dito sa kanilang lungsod. At ang pinakapangunahing patunay daw riyan ay yung kahandaan ng lungsod na tumanggap at nagagawa na rin naman nila ngayon ng libo-libong mga bakwit mula Marawi at ngayon at hanggang ngayon ay nanunuluyan sa iba't ibang evacuation center dito. Joseph. Rida, I'm sure you've observed, no? Paano ba talaga natin masisigurado na yung mga lumulusot dun sa mga peace corridors na tinatawag nila ay hindi yung mga hinahanap natin ng mga Mauti members? Of course, hindi naman nila kagad yan ma-verify at once by just looking at the person. Kaya sinasabi nila na kapag daw, meron daw silang mga ibang pamamaraan. At number one dyan, syempre yung, di ba meron naman talagang terror list ng most wanted na kanilang pinagbabasihan yung mahabang pila o mahabang listahan ng mga terorista na talagang yun daw ay paskil daw sa lahat ng kanilang mga tanggapan para talagang minamaster nila kung ano yung mga itsura ng mga taong ito. Pero ang nagiging stumbling block lamang dyan ay aminado naman sila na kasi hindi na raw updated yung mga muka ng mga tao ito. Kaya kung minsan talagang hindi raw maiiwasan na makapuslit yung iba because minsan nga, di ba yung sa CDO nakarating siya ng Iloilo because ang laki raw ng itinaba apparently ng babaeng ito. So yun yung mga limitations. So ang ginagawa nila ngayon, yung mga tao na posibleng
posibleng narito naninirahan na nabakwit na, kaya kailangan nila mismong mapuntahan house to house, kailangan mag-present mismo ng identification cards at dahil nga meron ding mga ulat na di umano merong fini-fake din na mga cards, kailangan din nilang ma-verify mismo, masagot yung kanilang mga tanong at pamamaraan. Yung may mga estilos sila kung paano malalaman kung kahina-hinala raw yung mga galaw. Minsan daw kapag the mere sight of mga authorities like PNP and AFP, medyo hindi na raw mapakali itong mga taong ito. Yan daw, among others, yung kanilang pinagbabasehan. Joseph. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Rida Reyes.